Sa mag-usapa, maayong buntag kaninyong tanan. Usa sa mga nindot pamation diha sa atong pagpuyo nining kalibutana, kung doon na kita'y mga higala o mga kaila nga diin andam mupalayo diha kanato. Kanabitaw naalang sila sa kanunay, ready to rescue us whenever doon na kita'y mga problema, panginalanon sa atong kinabuhi. O kanang ready to assure us, always assuring us, nga naa sa kanunay maski unsa pay mahitabo. Di ba kanindot sa kinabuhi ni ana? Muto mo ana? Na bisan pa man sa realidad sa kinabuhi, usahay sa kalisdanan sa kinabuhi, apan tungod kay doon na magitay madangpan, doon na magitay maduulan, nan kita masaligon gihapon na magapadayon diha sa atong kinabuhi. Kung mangutana ko kaninyo karon, sa inyong bahin karon, sa inyong kinabuhi, doon na ba mo'y kinahadlukan? O unsa lang ang inyong mga gikahadlukan sa inyong kinabuhi? Masikaron sa inyong kabutang sa inyong kinabuhi. O wala na mo'y kinahadlukan, gikahadlukan sa inyong kinabuhi. May nga nung ba, na pa dira akong tapad, muna akong gikahadlukan, akong asawa, di na tamo palayo. O daghang pagkitag magikahadlukan diha sa ubang matang di sa atong kalibutan, nga diin, para ka nato, kung anaa gani ka na, murag mabungkag dayon ang dagan sa atong kinabuhi. O di man sa ingon nagikahadlukan, uban ka nato, sa kanunay sa matagad laom, dunay dakong hagit diha sa ilang pagkinabuhi. Well, ang uban ka nato, doon nagikahadlukan nga diin, may tungod sa trabaho. Maingon nga, Father, pilan lang kaadlaw, maundang na akong trabaho. Mangita na pong laing trabaho, kayod na po. Mura nakasalalay nga akong kabutang, Father, tungod kay kining akong gihambin nga sakit sa pagkaron. Ang among relasyon, Father, sa akong mga anak, dili ka maayo sa pagkaron. Sa akong asawa, di pod maayo. Sa among silingan, di pod maayo. Muna nga dunay nakadikit nga hagit diha sa pagpadayon sa atong kinabuhi. Ikahadlukan sa kinabuhi, ikabalakan sa kinabuhi. Pero, musurinder ba kita niini? Dili kita musurinder tungod kay mauman kini ang kamatuuran sa atong kinabuhi. Pero, luyon ining tanan, adunay Ginoo nga sa kanunay, mabpaamgo kanato nga siya anaa diha sa atong kiliran. Dunay Ginoo nga sa kanunay magparamdam diha kanato nga siya anaa sa atong taliwala. Bisan unsa pa man ang may tabo, bisan unsa pa may anaa diha sa atong tagsa-tagsa nga kinabuhi. And we have also to worry kay anaa ang Birhen sa Rigla ang iyang inahan. Karon aniya kita kabalo ko ang uban kanato dunay ginaladala, no? Nga up to now dunay mga pangamuyo hangyo diha sa Birhen sa Rigla sinahan sa atong Dios. Padayon na lamang ninyo na ang iyong paghangyo ngadto kaniya. Kay ang atong ginahan Birhen sa Rigla duol kaayo sa iyang anak. Ang inyong mga kabalaka, ang inyong mga kahadlok sa kinabuhi, embrace lamang na o gihalad na ngadto sa Dios. Siguro may igsuon kung doon naman ko'y gusto ipaambit kaninyo, pahinumdum kaninyong tanan, duha ka butang na kinahanglan natong makatunan o soban master man ni kaayo. Una, kaning act of surrendering. Na kung unsa man ang atong mga kabalaka, unsa man ang atong mga kahadlok niining atong pagpuyo niining kalibutana, we have to learn to surrender all of these to God. Atong ihalad nga to sa Birhen sa Rigla, atong istorya nga to kaniya, aron iya kining ipaabot ngadto sa iyahang anak. Sama sa gingon ganiha, ang Birhen sa Rigla ang inahan sa Dios, suod kaayo sa iyang anak. Muna nga ma-assure kita nga anything na atong masaysay ngadto kaniya,
may abot ngadto sa iyahang anak. Kung up to now, wala pa na gidungog, wala pa na gibalik kanimo, posible doon na pa'y giandam nga mas bililhon pa kung unsa may atong gipangayo ngadto sa Birhen sa Regla. Kaya ang Dios di man na mo settle kung unsa lamang ang murag sakto-sakto lang nato. He would always give what is best for us. Ingana kamaayo ang Dios diha kanatong tanan. Ingana pod kamaayo ang atong inahan ang Birhen sa Regla. Mo nga this time I asked you to surrender everything to our mother, Birhen sa Regla. To surrender everything to Him, to her Son, Jesus Christ. Kung unsa man ang atong gikabalak-an karon, gikahadlukan sa pagkakaron diha sa atong kinabuhi. Second, kinahanglan we don't have to forget that we have God who keeps on assuring us na maski unsa pay may tabo diha sa atong kinabuhi, anaa siya sa kanunay, andam maguban diha kanato. Whenever we are down, whenever we have so much problems that we have to face, we don't have to forget na dili kita naginusara pagatubang ni anak. God is with us. God is always assuring us that whatever trials, whatever problems that we have now, mga kabalaka, mga kahadlok, ana lang na siya, pero mulabay lang na siya. Masulbad rin ang tanan. Tungod kay ang Ginoo, ang inahan ng Birhen sa Regla, sa kanunay, anaa, nag-uban kanato. Sa kanunay, nag-assure diha kanato. Siguro kung doon naman ko'y last na ipaambit diha kanino nga last na punto, siguro kinahanglan, sensitive kita sa mga grasya na gihatag sa Ginoo. Usahay magod sa atong kinabuhi, focus kayo kita sa atong gipangayo sa Dios. Usahay sa atong kinabuhi, mayon kita nga wa pa magigihatag sa Ginoo ang unsay akong gipangayo. Tungod kay mao may atong gipangayo gyud kini. Unya kung dili nimo ihatag kanato, usahay magbagulbol kita, magluod kita, mamugnaw ang atong pagtuo diha kaniya. But mind you, my dear brothers and sisters in Christ, we have to be sensitive. We have to be receptive. Kaya ang Ginoo sa kanunay naghatag og grasya diha kanato. Ang uban lang niini wala nato mapansin na tungod kay sa kanunay ang atong ginapokusan kining unsay atong gipangayo. And please don't forget, God Himself always gave what is best for us. Base ka ng atong gipangayo, maayo lamang na siya. Doon na pa'y giandam ng mas labing maayo diha kanatong tanan. Atong panginaot nga sama sa mga disipulo ni Hesus, kita karon nga mga bag-ong disipulo sa atong kapanahunan karon, magbadasigon nga magpadayon sa misyon na ilang nasundan. We are missionary in our own ways. Kami mga misyonaryo sa Sagrado Corazon, gitahasan mi nga magpasibya, mapakaylap sa gugma sa Dios. Ug kamo usab isip mga laiko, doon na mo'y tagsa-tagsa nga mga misyon, mapagamay man kini o mapadako, ang importante, kabahin kitang tanan sa misyon sa Dios. Ug sa atong pagbuhat sa misyon, doon ay kahadlok. Sama ra pod sa among mga pari. Doon na may kahadlok sa among pagmisyon. Doon ay mga kabalaka. Doon ay mga panghitabo nga wa na mo asahi nga may tabo. Og same na, kaparihar pod na sa pagmisyon sa atong Ginoong Kristo. Doon ay mga panghitabo nga kubot naon di na to gusto may tabo kay Ginoo gyud siya. Apan tungod kasi ang gialagaran, managlahi magyud ang personalidad sa mga tao. Kadumdum kita siyang pagpangalagad, ultimo siyang kagalingon nga nasod, wala siya ginadawat. And this is something also a challenge for us. Nga sa diha sa atong pagpadayon sa atong misyon, usahay po di po ta ilhon sa uban. Ultimo diha sa atong pamilya, labi na kung kita kailan na kaayo diha sa atong pamilya. Moingon dayon kinsa man ka sa among pamilya nga magyaw-yaw ni anak nga utro man pud ka. Unsa may kredibilidad na imong pakita diha kanamo.
Pero kinahanglan gyapon kita magpadayon maski nga pang set up sa atong pagmisyon tungod kay mao man ang ginahangyo kanato sa atong Ginoo. Ang iyang nasundan sa mga disipulo, maingon kanato nga mga makabag-o nga misyonero sa atong panahon. Maningkamot kita nga maatong mapadayon gihapon kining pagpakaylap sa maayong balita. Kining pagpakaylap sa gugma sa Dios. Amen.